Sa susunod na eksena, makikita natin si Yuling na inihahatid si Ye Tian pauwi. Sinabi ng ating bida sa dalaga na hindi niya inasahan na magiging isang Grandmaster siya ng napakabilis. Ibinunyag ni Yuling kay Ye Tian na maswerte siyang nagamit ang mga natural na kayamanan na pag-aari ng kanyang pamilya para makapasok sa bagong antas. Nabigla si Ye Tian nang marinig ito, hindi niya akalain na nalagpasan siya ni Yuling. Sa ngiti sa kanyang mukha, tiniyak ni Yuling kay Ye Tian na kaya rin niyang maabot ang susunod na antas. Bagaman nagamit ni Yuling ang mga yaman ng pamilyang Yu, na napakalawak, alam ni Ye Tian na ang tunay na dahilan kung bakit nakapag-advance si Yuling ay dahil sa kanyang talento. Napagtanto ni Ye Tian na maraming eksperto sa Demon Sea Base, at naunawaan niyang kailangan niyang mabilis na pagbutihin ang kanyang pangkalahatang lakas kung nais niyang magpalakas sa kanyang sarili sa Sea Base. Habang nag-iisip ang ating bida, itinaas ni Little Purple ang kanyang ulo mula sa hood at sinabi sa kanyang master na siya'y gutom na. Tinanong niya si Ye Tian kung maaari silang mag-barbecue ng karne. Nagulat si Ye Tian nang makita na lumabas si Little Purple mula sa kanyang damit, at sinabi niya na bumalik agad sa loob. Nakita ni Yuling ang ulo ni Purple nang lumabas ito sa hood. Lumapit siya sa ating bida at nagtanong kung siya ba ang nagdala sa treasure hunting mouse. Nagulat si Ye Tian nang malaman na kilala ni Yuling ang kanyang alaga, at nagtanong siya kung kilalang kilala ba si Purple bilang isang spirit beast. Nagulat ang ating dalaga sa tanong ni Ye Tian. Ipinaliwanag niya na hindi lamang kilala ang treasure hunting mouse, kundi ito rin ay napakahalaga at mahirap makuha, kahit na marami kap ang pera. Sinabi ni Yuling kay Ye Tian na hindi niya kailangan pumunta sa Martial Pavilion para ibenta ang kanyang alaga. Hiniling niya kay Ye Tian na ibenta si Purple sa kanya ngayon. Natakot si Purple nang marinig ang sinabi ni Yuling, at nagsimulang magmakaawa sa kanyang master na huwag siyang ibenta. Sa ngiti sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Ye Tian kay Yuling na si Purple ay isa ng espiritual na alaga niya, at sinabi niyang hindi niya ito maaaring ibenta. Nadismaya si Yuling nang marinig ito, ngunit, syempre, ganap niyang naunawaan kung bakit ayaw ng ating bida na ibenta ang hayop. Alam niya kung gaano kahalaga si Purple. Pagdating nila sa building ni Ye Yu, ipinaliwanag ni Yuling kay Ye Tian na si Ye Yu ay nandoon sa itaas na palapag. Inalok ni Ye Tian ang ating dalaga na sumama sa kanya sa itaas upang makilala ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Yuling sa ating bida na matagal na mula nang makita niya ang kanyang kapatid, at sinabi niyang ayaw niyang makaistorbo sa muling pagkikita nila. Tiniyak niya sa ating bida na bibisita siya sa ibang pagkakataon. Bago umalis, sinabi ng ating dalaga kay Ye Tian na magpapadala siya ng tao upang dalhin siya sa Martial Pavilion's headquarters bukas. Sinabi niya na maaari niyang ibenta ang lahat ng kanyang mga mahahalagang item doon, at tiniyak niyang bibigyan siya ng magandang presyo para sa kanyang mga item. Nagpasalamat ang ating bida sa ating dalaga sa kanyang alok. Pagkatapos sabihin ang gusto niyang sabihin, umalis na si Yuling. Lumipat ang eksena, at makikita natin si Ye Tian na kumakatok sa pintuan ng apartment. Sinabi niya sa kanyang kapatid na nakabalik na siya. Nang buksan ni Ye Yu ang pintuan, nagulat siya nang makita kung sino ang nasa harap niya. Sa ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Ye Tian ang kanyang kapatid kung maayos ba ang kanyang pamumuhay. Nagalit ang dalaga nang marinig ito, at isinara niya ng malakas ang pinto sa harap ng kanyang kapatid. Nabigla si Ye Tian sa nakita, nagsimula siyang kumatok ng malakas sa pinto at nagmakaawa sa kanyang kapatid na papasukin siya. Pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na siya ang nakatatandang kapatid na lalaki. Habang nakaupo sa kabilang panig ng pinto, sinabi ni Ye Yu sa kanyang kapatid na talagang matalino siya dahil naalala niyang may kapatid pa siya. Pinaalalahanan niya si Ye Tian na umalis agad siya pagkatapos nilang dumating sa Demon Sea Base upang pumunta sa Secret Realm. Tinanong niya ang ating bida kung alam ba niya kung paano siya namuhay, at tinanong niya ang kanyang kapatid kung alam ba niya kung gaano nakakatakot ang mamuhay mag-isa sa isang lugar kung saan wala siyang kakilala. Habang kumakatok ng malakas sa pinto, humingi ng paumanhin ang ating bida sa kanyang kapatid at nagmakaawa na papasukin muna siya. Lalo pang nena si Ye Yu nang marinig ang paghingi ng tawad ng kanyang kapatid, at sinabi niya rito na manatili na lamang sa labas magpakailanman. Nang makita na walang balak ang kanyang kapatid na papasukin siya, inactivate ng ating bida ang kanyang special talent at nag-teleport papasok ng bahay. Pagdating niya sa loob, binati niya si Ye Yu ng may ngiti.
Nagulat ang dalaga nang makita ang kanyang kapatid na biglang lumitaw sa silid, at tinanong siya kung paano siya nakapasok. Ibinunyag ni Ye Tian sa kanyang kapatid na nakuha niya ang bagong kakayahan sa Secret Realm. Nagulat si Ye Yu nang marinig ito, tinanong niya ang ating bida kung pinapayagan ng kanyang special talent na makadaan siya sa mga pader. Ngumiti si Ye Tian nang marinig ito, natuwa siya na nakakuha siya ng ganoong kapaki-pakinabang na kakayahan. Kinuha ng ating bida si Purple at sinabi sa kanyang kapatid na may regalo siya para sa kanya. Nagulat si Ye Yu nang makita ang daga, hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng daga. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ang pangalan ng hayop. Ibinahagi ng ating bida ang pangalan ng kanyang alaga sa kanyang kapatid at ikinwento ang kakayahan ni Little Purple. Sa ngiti sa kanyang mukha, kinuha ni Ye Yu si Purple at tinanong ang kanyang kapatid kung talagang ganoon siya kagaling. Nagulat si Ye Tian na napadali niyang mapasaya ang kanyang kapatid. Habang tinitingnan ng kanyang kapatid, may tumapik sa kanyang binti. Nang tumingin si Ye Tian pababa, nagulat siya sa nakita. Nakita niya si Little Jean na mataba sa tabi niya. Tinanong ni Ye Tian ang kanyang kapatid kung kailan sila nagsimulang mag-alaga ng baboy. Lumapit si Ye Yu kay Little Jean at sinabi sa kanyang kapatid na ito ang kanyang alaga. Nagulat ang ating bida sa nakita. Hindi siya makapaniwala na si Jean nga ang tinitingnan niya. Sa pamamagitan ng telepathy, sinabi ni Little Jean sa kanyang master na masyado siyang malupit. Ipinaliwanag niya na medyo tumaba siya dahil kumakain siya ng marami, ngunit tiniyak niya sa kanyang master na hindi pa siya kasing taba ng isang baboy. Hindi makapaniwala si Ye Tian sa naririnig niya, naisip niya kung paano lalaban ang kanyang espiritual na hayop sa hinaharap kung mataba ito. Lumapit si Jean kay Purple at tinanggap siya sa bahay. Sinabi niya kay Purple na magiging subordinate niya ito, at hiniling niya sa daga na tawagin siyang boss. Nang inig si Little Purple sa harap ni Jean, at agad niya itong tinawag na boss. Lumipat ang eksena, at makikita natin si Ye Tian na naliligo. Pagkatapos niyang maligo, kinuha ng ating bida ang tuwalya at pumasok sa kanyang silid tulugan. Habang nakaupo sa kanyang kama, inilabas ni Ye Tian ang kanyang status window. Nagdesisyon siyang oras na para kopyahin ang treasure hunting talent. Tinanong siya ng system kung nais niyang kopyahin ang talento, at tinanggap ng ating bida ang alok na ito. Ngayon, mayroon ng siyam na iba't ibang talento si Ye Tian. Sa mansyon ng pamilyang yun, makikita natin si Yunhee na ibinabagsak ang kanyang tasa sa lupa matapos marinig ang balita. Hindi makapaniwala si King Yunhee na nabigo si Yunfeng sa kanyang misyon at nagawa pang bumalik sa bahay upang iulat ang kanyang pagkabigo. Habang nanginginig sa lupa, isiniwalat ni Yunfeng sa kanyang ancestor na nalinlang siya. Sinabi niya na ninakaw ng magnanakaw ang Vitality Core habang siya ay nakikipaglaban sa isang malakas na halimaw. Ipinaliwanag niya na ninakaw ng magnanakaw ang lahat. Tinanong ni Yunhee ang dalaga kung nakita niya ang mukha ng magnanakaw. Ipinaliwanag ni Yunfeng sa kanyang ancestor na napakabilis ng magnanakaw, sinabi niya na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaban kay Ye Tian. Ipinaliwanag niya kay Yunhee na ang nakita niya lang ay ang aftermath at ang mga bakas ng Vitality Stones na tuluyan ng namina. Lalo pang nagalit si Yunhee nang marinig ito, hindi siya makapaniwala na hindi man lang nakita ng dalaga ang mukha ng magnanakaw. Nagmakaawa si Yunfeng sa kanyang ancestor na patawarin siya. Hinawakan ni King Yunhee ang ulo ng dalaga at lumapit sa kanya. Sa nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yunhee kay Yunfeng na dapat siyang mahiya na tinatawag niya ang kanyang sarili bilang number 1 genius talent ng Demon Sea Base matapos magdala ng ganitong kakilakilabot na resulta. Hindi siya makapaniwala na nalinlang si Yunfeng at hindi nakuha ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Tinanong niya ang dalaga kung bakit siya dapat hayaan pang mabuhay. Habang nanginginig, nagmakaawa si Yunfeng sa kanyang ancestor na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Tiniyak niya sa kanya na mahahanap niya ang Vitality Core at ibibigay ito sa kanya. Nang marinig ito, itinapon ni Yunhee ang dalaga sa lupa. Ibinunyag niya kay Yunfeng na ang magnanakaw ay tiyak na mula sa isa sa mga pangunahing pamilya. Naniniwala siyang tanging ang mga pangunahing pamilya ang magkakaroon ng lakas ng loob na magnakaw mula sa kanilang pamilya. Iniutos niya kay Yunfeng na simulan ang pagsisiyasat sa mga miyembrong ipinadala ng mga marangal na pamilya sa Secret Realm. Bago umalis ng silid, binalikan ni King Yunhee ang dalaga at pinaalalahanan siya na huwag kalilimutan ang mga kahihinatnan ng pagkabigo,
Sa pagkasabi nito, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Yumuko si Yunfeng at sinabi kay Yunhee na nauunawaan niya. Pagkaalis ng lalaki, mariing kinuyam ni Yunfeng ang kanyang kamao sa galit. Ipinangako niya sa kanyang sarili na matutuklasan niya ang magnanakaw. Lumipat ang eksena, at makikita natin si Ye Tian na dumating sa headquarters ng Marshall Pavilion. Nagulat ang ating bida sa laki ng gusali. Nagpagupit ng bago si Ye Tian at nagsuot ng bagong damit. Sinabi niya kay Yuling na napakagrandyoso ng gusali. Sinagot siya ni Yuling na hindi na dapat siya masyadong magulat. Masaya si Ye Tian na napunta siya sa Marshall Pavilion. Curious siyang makita kung paano gumagana ang treasure hunting talent ni Little Purple. Dinala ni Yuling ang ating bida sa VIP room ng Marshall Pavilion. Pagpasok ni Ye Tian sa loob, nagulat siya sa dami ng mga kayamanan. Habang tumitingin-tingin, napansin ng ating bida na may iba't ibang kulay ang mga kayamanan. Sinabi ni Yuling kay Ye Tian na maaari niyang subukan ang alinman sa mga kayamanan dito. Karamihan sa mga kayamanan sa silid ay kulay asol. Napansin ng ating bida na ang ilang mga bagay ay hindi na nasa magandang kondisyon. Ang treasure hunting talent ay nireranggo ang halaga ng mga item batay sa kulay, ang mga mababang ranggo na kayamanan ay puti, mid-tier na kayamanan ay asul, high-tier na kayamanan ay purple, apex tier na kayamanan ay pula, at transcendent tier na kayamanan ay ginto. Kumuha si Ye Tian ng isang mid-tier na espada upang subukan kung gaano ito kaganda. Sa kanyang gulat, madaling nabasag ang espada. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakita, kaya mabilis niyang binalik ang espada bago pa ito mapansin ng iba. Habang tinatangkang maayos na ibalik ang espada, may lumapit upang bumati sa kanya. Tinanong siya ng tao kung kaibigan siya ni Yuling. Lumapit si Yuling sa taong iyon, na nagpakilalang si Elder Ben pala. Ipinakilala ni Yuling si Ye Tian kay Elder Ben at sinabing siya ang namamahala sa Marshall Pavilion. Pinati ng ating bida ang lalaki. Sinabi ni Elder Ben kay Ye Tian na tumingin-tingin siya sa paligid at sinigurado sa kanya na bibigyan siya ng discount sa anumang bagay na pipiliin niya. Nang sabihin ito, nakaramdam ang ating bida ng kakaiba. Nang tiningnan niya, nakita niya ang isang malaking itlog na naglalabas ng gintong aura. Hindi makapaniwala si Ye Tian na nakatingin siya sa isang transcendent tier na kayamanan. Ang itlog ay pagmamayari ng Heavenly Warrior Blood Dragon species. Ang bloodline talent nito ay hindi pa alam, ang lakas nito ay hindi pa alam, ang flight talent nito ay hindi pa alam, ang bilis nito ay hindi alam, at ang defense talent nito ay hindi rin alam. Habang nakatitig si Ye Tian sa itlog, tinapik siya ni Yuling sa balikat. Tinanong siya kung ayos lang ba siya at bakit siya natutulala. Humingi ng paumanhin si Ye Tian at sinabi kay Yuling na naligaw na naman ang isip niya. Hindi makapaniwala si Yuling na talagang na-distract ang ating bida. Sinabi niya kay Ye Tian na sabihin kay Elder Ben ang anumang kailangan niya at magmadali dahil abala si Elder Ben. Sinabi ni Ye Tian sa Elder na napapaligiran siya ng mga mababang uri ng mga bagay at gusto niyang makita ang ilang magagandang kayamanan, siniguro niya sa Elder na hindi siya magkukulang sa pera. Natawa si Elder Ben nang marinig ito. Nagulat si Yuling sa sinabi ng ating bida, naniniwala siyang nagkukunwari si Ye Tian para lokohin ang Elder. Ipinaliwanag ng lalaki kay Ye Tian na ang kanilang shop ay may mga likas na kayamanan, mga cultivation techniques, mga transcendental divine weapons, at iba pang mga bagay. Tiniyak niya sa ating bida na matutulungan siya na makuha ang anumang bagay basta't kaya niyang bayaran ito. Nagulat si Ye Tian nang marinig ito. Kumuha siya ng maliit na vitality stone at tinanong ang Elder kung maaari ba itong ipambayad. Nagulat si Elder Ben at Yuling nang makita ang vitality stone, hindi pa nakakita ng ganoon kalaking vitality stone ang Elder. Hindi makapaniwala si Yuling na may vitality stone ang ating bida. Tinanong niya si Ye Tian kung saan niya nakuha ang bato. Ngumiti si Ye Tian at sinabi sa ating dalaga na maswerte siyang nakuha ang bagay na iyon sa Secret Realm. Magalang na tinanong ni Elder Ben ang ating bida kung ano ang mga kailangan niya, at siniguro kay Ye Tian na kukunin niya ang mga item mula sa kanilang storage at bibigyan siya ng pinakamahusay na item. Ipinaliwanag ng ating bida sa Elder na kailangan niya ng cultivation techniques na magpapahintulot sa kanya na mag-cultivate hanggang sa maabot niya ang antas ng Grandmaster. Naghiling din siya ng sandata na katulad sa kanyang maikling espada.
Tiniyak ni Elder Ben sa ating bida na makukuha niya ang mga bagay na iyon para sa kanya. Sa mata ng matanda na may makikitang kasakiman, sinabi ni Elder Ben kay Tian na sapat na ang Vitality Stone upang bayaran ang lahat. Hiniling niya sa ating bida na maghintay, at habang naglalakad na parang batang nakatanggap ng regalo, nagpasalamat siya sa Diyos na nakakuha siya ng Vitality Stone. Hindi makapaniwala si Tian na ganoon kahalaga ang isang maliit na piraso ng Vitality Stone. Natitiyak niya na ang Vitality Stone ay isang kayamanang walang katumbas na halaga. Habang tumitingin-tingin si Tian sa paligid, nilapitan siya ni Yuling. Tinanong ng ating dalaga kung saan niya nakuha ang Vitality Stone. Hindi naniniwala si Yuling sa kasinungalingan ni Tian tungkol sa pagkakahanap ng bato sa lupa. Sinabi niya sa ating bida na ang ganoong bagay ay hindi basta-basta makikita sa lupa. Sinabi ni Tian sa ating dalaga na mapapahamak siya kung malalaman niya ang totoo. Naiinis si Yuling na tila binibigyan siya ni Tian ng babala. Iniling niya kay Tian na sabihin ang totoo. Humarap si Tian sa ating dalaga at sinabi na ninakaw niya ang Vitality Stone mula sa pamilyang yun. Nagulat si Yuling sa narinig. Hinawakan niya ang damit ni Tian at tinanong kung baliw ba siya, at pinaalala na matagal nang hinahanap ng pamilyang yun ang bagay na iyon. Tinanong ni Yuling si Tian kung ilan ang Vitality Stone na nakuha niya, at kung isa lang ang kinuha niya, sinabing maaari pa siyang maligtas kung ibabalik niya ito. Sinabi ni Tian na hindi niya nabilang dahil kinuha niya ang buong pagmimina. Napasigaw si Yuling nang marinig ito. Umupo ang ating dalaga sa sahig at hinawakan ang kanyang buhok, na pagtanto niyang mapapahamak siya. Alam niyang matutuntun sila ng pamilyang yun kapag nagsagawa sila ng investigasyon. Habang naglilibot si Tian, sinabi niya sa ating dalaga na hindi niya kailangang mag-alala, at tiniyak na aasikasuhin niya ang lahat. Nagalit si Yuling nang marinig ito. Tinanong niya si Tian kung alam ba niya kung gaano katindi ang mga pamamaraan ni King Yunhee. Ipinaliwanag na hindi nila kayang galitin ang isang tulad ni Yunhee. Nagdesisyon ang ating dalaga na sumuko na. Sinabi niya kay Tian na huwag siyang sisihin kung may mangyayaring masama sa kanya. Matapos maglakad-lakad, natagpuan ng ating bida ang itlog. Lumipat ang eksena at ipinakita ni Elder Ben ang ilang mga bagay kay Tian. Kinuha ng Elder ang isang scroll at isang maikling espada. Ang scroll ay kilala bilang Purple Cloud Body Refining Technique, at ang espada ay tinatawag na Amethyst Knife. Inihayag ng Elder sa ating bida na ang mga bagay ay sinasabing natagpuan ng isang eksperto na King Rank. Natagpuan ng eksperto ang mga bagay na ito sa isang libingan, kaya't napakabihira at napakahalaga ng mga ito. Tinanong ni Elder Ben si Tian kung nasisiyahan siya sa mga bagay. Nang hawakan ng ating bida ang maikling espada, napansin niyang kulay pula ito, na nangangahulugang isa itong apex tier na kayamanan. Nang makita ang kulay, napagtanto ni Tian na isang eksperto sa King Rank ang gumamit ng bagay na ito. Nagpasya ang ating bida na ilagay ang mga item sa isang storage pouch. Matapos matanggap ang mga item, binigyan ni Elder Ben si Tian ng isang card. Ipinaliwanag ng Elder sa ating bida na ang labis na pera mula sa pagpapalit ng Vitality Stone ay nakadeposit sa card. Sinabi niya kay Tian na ang card na iyon ay isang VIP card, at maaari siyang malayang pumasok sa Marshall Pavilion gamit ito. Hindi makapaniwala ang ating bida na may natitira pang labis na pera mula sa Vitality Stone. Na may ngiti sa kanyang mukha, ipinahayag ni Elder Ben kay Tian na ang card ay napaka-espesyal. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang makakuha ng 70% na diskwento gamit ang card kahit saan. Matapos matanggap ang card, itinuro ng ating bida ang itlog at hiniling sa Elder na sabihin sa kanya ang presyo ng itlog. Nagpasya ang Elder na tingnan ang item. Nang kunin niya ang bagay mula sa istante, sinabi ni Tian sa Elder na gusto niya ang itlog at hinihingi ang presyo. Nagulat ang ating bida, sinabi sa kanya ni Elder Ben na ibibigay niya sa kanya ang item ng libre. Hindi maintindihan ni Tian ang nangyayari. Ipinaliwanag ng Elder kay Tian na ibibigay niya ang itlog para makipagkaibigan sa kanya, na hinihiling sa ating bida na magdala ng mas maraming kayamanan tulad ng Vitality Stone sa Marshall Pavilion sa hinaharap. Hindi maintindihan ni Tian ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na talagang binibigyan siya ni Elder Ben ng isang transcendent tier treasure ng libre.
Iniisip niya na baka hindi alam ng elder ang halaga ng item. Isiniwalat ni Yuling sa ating bida na may hawak siyang fossilized dragon egg. Nagulat si Ye Tian nang marinig niya na may hawak siyang itlog ng dragon. Ayon sa ating dalaga, ang kayamanan ay ibinente sa kanila ng hindi kilalang martial artist. Sinabi niya kay Ye Tian na sinubukan nila ang iba't ibang paraan upang mapisa ang itlog, ngunit hindi sila naging matagumpay. Ipinaliwanag ni Yuling sa ating bida na sila ay dinaya ng martial artist at nakatanggap sila ng depektong bagay. Hindi makapaniwala si Ye Tian na hindi alam ng Martial Pavilion ang halaga ng item. Alam ng ating bida na hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa shop. Nagpasya siyang subukang paise ng itlog ng siya lamang mag-isa. Nagiba ang eksena, at makikita natin si Ye Tian na naglalakad sa tabi ni Yuling pagkatapos nilang umalis sa Martial Pavilion. Nagpasalamat ang ating bida kay Yuling sa pagtulong sa kanya na makakuha ng ilang magagandang bagay. Hiniling niya sa ating dalaga na pumunta sa kanyang bahay, sinabi sa kanya na gusto niyang i-treat siya sa hapunan at tinitiyak sa kanya na masarap ang luto ni Yeyu. Sinabi ni Yuling sa ating bida na ayos lang siya at kailangan pa niyang bumalik sa kanyang pamilya para sa iba pang mga bagay. Sinabi ni Ye Tian sa ating dalaga na siya at ang kanyang kapatid na babae ay permanenteng mananatili sa Demon Sea Base, at maaaring maabala siya upang matulungan sila sa maraming bagay. Nang may ngiti sa kanyang mukha, tiniyak ni Yuling sa ating bida na handa siyang tumulong, ipinaalala sa kanya na magkaibigan sila. Nang marinig ang kanyang tugon, sinabi ni Ye Tian sa ating dalaga na maaari siyang lumapit sa kanya para sa tulong anumang oras. Habang nag-uusap sila, isang matabang bastard ang hamarang sa kanila. Nina si Yu Chao nang makitang nakaligtas ang ating bida at nakabalik. Na may arrogant na mukha, tinanong ng mataba ang ating bida kung umasta siya na parang palihim na bastardo habang nasa secret realm. Tinanong siya nito kung nag-iipon siya ng mga walang kwentang item at sinubukang ipagpalit sa Martial Pavilion para makakuha ng pera para sa kanyang sarili. Nina si Yuling nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na si Yu Chao ay nagsasalita ng bastos sa kanyang kaibigan. Iniling niya kay Yu Chao na bantayan ang kanyang bibig at sinabi sa kanya na si Ye Tian ay bisita ng Martial Pavilion. Sinabi ng mataba kay Yuling na binibiro lang niya ang ating bida. Hiniling ng ating dalaga sa mataba na bumalik sa kanilang pamilya kung wala siyang ibang gagawin. Sinabi naman sa kanya ng mataba na hindi siya pinapayagang gumawa ng gulo doon. Hindi pinansin ni Yu Chao ang mga salita ni Yuling at nagmamadaling sinalakay si Ye Tian. Sinabi niya sa ating dalaga na uuwi siya kapag binigyan niya ng maayos na pagbati ang ating bida. Naikuyong ng mataba ang kanyang kamao at sinubukang salakayin si Ye Tian. Ang ating bida ay hindi nabigla sa matabang lalaki, hinarang lang niya ang atake ng mataba gamit ang kanyang defense talent. Nagulat si Yu Chao nang makitang may talento sa depensa si Ye Tian. Nagpasya ang ating bida na ipakita sa mataba ang pagkakaiba sa pagitan nila at inilabas ang ilang bahagi ng kanyang enerhiya. Ang kanyang lakas ay nagpa-freeze sa mataba sa takot. Na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, tinanong ni Ye Tian si Yu Chao kung gusto niya talagang mamatay. Ang enerhiya ng ating bida ay nagkaroon ng hugis ng isang higanteng pulang bungo, at ang kanyang aura ay nakamamatay na si Yu Chao ay nanginginig lamang sa takot. Alam niyang mamamatay na siya. Bago pa magawa ni Ye Tian ang anumang bagay, nagpakita si Yuling sa kanyang harapan. Hiniling niya sa kanya na huwag gumawa ng anuman at pinaalalahanan siya na siya ay nasa main entrance ng punong tanggapan ng Martial Pavilion. Nang marinig ang opinyon ni Yuling, nagpasya si Ye Tian na huminahon at inalis ang kanyang aura. Nilingan ng ating dalaga si Yu Chao at hiniling na huwag gumawa ng kahit ano. Siyempre, ang mataba ay hindi kailanman nagplano ngayon ng anumang bagay, nanginginig lang siya sa takot. Lumingon ang ating bida at sinabihan si Yuling na uuwi na siya. Ang ating dalaga ay humingi ng paumanhin kay Ye Tian habang siya ay naglalakad na paabanti. Pagkaalis ni Ye Tian, naglakad si Yuling papunta kay Yu Chao. Tinanong niya ang mataba na sabihin sa kanya kung bakit sinusubukan niyang gumawa ng gulo sa kanyang kaibigan. Bago siya makasagot, napaluhod si Yu Chao. Nagulat si Yuling nang makita ito. Na may bakas ng takot sa kanyang mukha, tinanong ng mataba si Yuling na sabihin sa kanya kung ilang halimaw na ang napatay ni Ye Tian. Hindi siya makapaniwala na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na nakamamatay na aura.
Nag-iba ang eksena, at makikita nating dumating si Ye Tian sa kanilang gusali. Nang pumasok ang ating bida sa kanyang bahay, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nagluluto. Hiniling ni Ye Yu sa kanyang kapatid na bigyan siya ng ilang minuto, sinabi sa kanya na halos tapos na siyang magluto. Natuwa ang ating bida nang makitang nagluluto ang kanyang kapatid na babae. Matagal na mula nang kumain siya, at sinabi niya kay Ye Yu na sa wakas ay magkakaroon na siya ng masarap na hapunan. Sinabi ni Ye Yu sa kanyang kapatid na maaari siyang maghintay hanggang matapos na niya ang paghahanda. Umupo si Ye Tian sa isang upuan at ipinahinga ang kanyang likod. Sinabi niya na tahanan ang pinakamagandang lugar, at hindi siya makapaniwala kung gaano siya kakomportable. Pagtingin niya sa tabi niya ay nakita niyang magkatabi sina Jean at Purple na natutulog. Nagulat siya nang makita kung gaano ka-relax ang kanilang mga alaga. Inilabas ng ating bida ang itlog ng dragon mula sa kanyang storage pouch. Nagpasya siyang itago ang itlog sa isang ligtas na lugar pansamantala. Naniniwala siya na hindi siya makakahanap ng paraan para mapisa ang itlog dahil kahit ang pamilyang Yu ay hindi nakatuklas ng higit patungkol sa itlog sa paglipas ng mga taon. Habang nag-iisip siya, may nakita ang ating bida na nakakagulat, nanginginig ang dragon egg sa kanyang kamay.